mapagpalang gabi. Ay, maliwanag na gabi sa inyong lahat. Mega love shout out sa lahat ng aking solid subscriber. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At sa Kaarating plus 1, mega love shout out. Dito parang traffic na. Paano na kaya dito? Traffic na dito. Alright. Patay ngayon yung mga ilaw ng soler. Nagsawa na yata katitisting. Alright, mega love shout out po sa lahat ng aking mga solid subscriber. Ay, ang ganda ng ano, ang ganda ng dagat to, ang linaw. Napakalinaw ng dagat ng soler. Kita nyo? Oh, biglang nagtag-ulan ah. Yun, ang ganda oh. Oh. Alright. Calvario in the city. Grabe dito ang ano no? Ang traffic. Traffic parate dito sa ano na ito, lugar na ito. Andyan pa yung under construction pa yung LRT1 at ano, yung connector ng tatlong LRT. Kaya medyo ano pa dito, talagang traffic pa. Ay nako, dalawang motor nagsagyan pa, nagsisisihan pa sila. walang may tama, puro mali ba yan? Yeah. Karamihan dito bumabagal gawa ng ayan, katulad yan oh. Nag-aantay ng pasahero. Oh, ito hindi rin natin masisisi yung mga nangungutong na mga enforcer. Hindi naman lahat. Mayroon namang mababait talaga. Maraming mababait. Pero yung minsan talaga inaabuso. Kasi abuso din naman.
ipasukahin ka ng pira. Mura mismo. Diba? Ganun talaga. Pero pag sumunod ka sa batas, ay wala silang idadahilan. At pwede mo rin ilaban, di ba? Oh. Dito kasi pang pinakaano pa dito, pagka critical na area pa dito doon sa unahan, lalo na doon sa unahan, gawa ng may mga poste pa na tinatayo. Dito medyo ayos na dito eh. Doon na lang sa unahan, yung istasyon ng LRT1, yun na lang ang inaayos pa doon sa unahan, kaya medyo marami pang equipment doon, medyo bumabagal pa. Hinarang pa ako ng pulis. Kala niya snatcher ako. Naku, buti hindi nakita ito ng pulis. Nandoon eh. Sabagay, ipit na ipit siya eh. Hindi masyadong mahalata. Ayan, may sakay na bata. Alam naman natin na bawal yan. Grabe, baba na naman ang pila dito oh. Kawawa yung mga pasahero talaga. Woohoo! Dito na tayo oh. Nagsisiksikin pa eh, no? Dito ako. Dito pa. Ayaw nyo ha. Ayaw nyo magpadaan ha. Dito ako. Nagsakyan na yata yun. Kunti-kunti na lang. Sasagi na. Yun. Sige, pasok. Kaliwa. Bagal naman ito. Mahinang nila lang. Okay naman na yun. Pag nagluya, pasok na tayo. Time is gold. Ay, nako. Nakauwi din ng maaga. Maaga ito sa dahil pa lang, alas 6:30 pa lang. Yan, ito ang pinakamaaga kong uwi. Diba? Oops. Grabe. Oy. Nagsasagyan pa oh.
dapat ganon. Pag nagkasakyan kayo, pag-usapan nyo ng maigi. Huwag nang kumuha pa kayo ng ano, kasi yan nagkakaroon ng ano eh, pag kumuha pa kayo ng third party na para lang magkasundo kayong dalawa. Kasi mayroon naman mga insurance na kanya-kanya kayong insurance. Kung comprehensive naman, mayroon naman mga talyer na pwede maglakad ng insurance nyo. O kaya kayo na mismo, di ba? Kaya ang kailangan lang naman dyan, police report. Gawa ka ng kuha ka ng police report, di ba? Para lang makapasok sa insurance nyo. Hindi yung walang tama, walang mali, di ba? Kaya ang nangyayari, lumalaki ang ano nyo. Doon naman nagkakaroon ng ano, yung mga enforcer o ano bang mga government agency, para kayo naman ay ano, sumuka ng pira, legal man yan o illegal. Kasi katulad yan, kadalasan yan eh, matagal kong naging yan kasi ang naging trabaho ko din nung una, naging tawag dito, tagapag-ayos ng ano, kasi dati naging ano ako ng isang operator ng taxi. Ako ang may hawak, pinagkatiwala sa akin yan. Pag may mga problema akong pupunta, parang anong tawag nun, yung pinagtalunan pa namin dati yan eh. Yung messenger. Dati pinagtalunan pa namin yan. May tawag doon eh, noong araw. Ngayon kasi messenger na eh. Yan, yung tagapag-ariglo. Ayan, kasama sa messenger yun eh, tagapag-ayos kumbaga. May tawag niya noong araw eh. Mayroon pa akong pangalan doon sa lamisa, tapos kung anong posisyon. Di ba? Yan ang trabaho ko nung araw. Pag alam namin na medyo palaban, gugulatin namin yan eh. Pag medyo palaban at medyo may alam, aariklohin. Pero kung syunga-syunga, didiinan pa namin yun. Kasi kadalasan may mga kontak na kaming mga ano eh, mga enforcer. Ayan, doon. Tapos titirahin naman yan, hingian ka ng hingian ng kung ano-anong hihingian para lumasto ka. Ayan, picturean nyo. O kaya yung mga enforcer yung picture ng picture doon, tapos sasabihin sa inyo yan, bayaran nyo ito pag develop ng picture. Kahit hindi naman ang kailangan ng picture, pinicture pa rin para lang kumita yung ano, manibilapan. Yung pala kanila yun. O kaya may mga porsyento sila doon. Ganon ang nagiging kalakaran. Kaya matagal kong naging trabaho yan eh, yung ganyan na ano. Kaya kung kayo may sarili kayong sasakyan, sigurado naman, kaya may nagkaroon kayo ng sasakyan, marami kayong pira. Huwag na kayong magpataasan ng ihi. Ayusin nyo na. Parehas lang naman na maliit na bagay eh. Arigluhin nyo na. Kaysa may mamagitan pa sa inyo, lalo kayong nagastusan. Diba?
may mga insurance naman yung mga sasakyan nyo. Bawa comprehensive. Gamitin nyo yung insurance nyo. At least, nagamit nyo yung insurance nyo sa loob ng isang taon. Kasi dapat, ang insurance nyo, nagagamit nyo dapat yun sa taon-taon. Kasi pag hindi nyo nagamit, lugi kayo. Di ba? Kaya nga mayroon akong kaibigan na may talyer, yun ang trabaho niya. Diba? Mayroon din akong kaibigan na may mga kotse. Doon po, inaano. Kasi, swerte ng insurance company pag isang taon hindi nyo nagamit yung comprehensive. Nagbayad kayo ng comprehensive. Magkano ang comprehensive? Ang laki-laki niyan. Diba? Tapos di nyo man lang magamit. Kahit pa-detailing ng kotse nyo, hindi nyo magamit. Diba? Kaya dapat gawan nyo ng paraan kasi sayang yung binabayad nyo taon-taon. Diba? Sayang yung binabayad nyo na insurance. Yan ang tip ko sa inyo. Tali, marami naman kayong pira. Anong gagawin nyo dyan sa pira nyo? Diba? Kaya nga kayo nakabili ng kotse, may pira kayo. Inaano nyo na safe yung sasakyan nyo, kaya kumuha kayo ng insurance. O di, gamitin nyo rin yung insurance nyo. Every year kasi, pag hindi mo nagamit yan, lalo na kung brand yung sasakyan mo, paano mo magamit yan? Di 5 years kang nalugi. Dapat every year tinitingnan nyo. Di ba? Paano ng insurance mo? Paano mo mapakinabangan ang insurance mo? Kasi maaari pa kayong kumita doon. Halimbawa in-estimate ang ipinasa ng estimate doon sa insurance is 30,000. Ang nagasto pala doon sa ng kotse mo, paayos ng kotse mo is 10,000 lang. O di may 15,000 pa kayo paghatian nung talyer, di ba? Laking bagay yun. At least nakabawi-bawi kayo doon sa insurance nyo, di ba? Ito lang ang bigay ko tip sa inyo. Ngayon, ang mabibigay ko naman natin, bumili na kayo ng helicopter, magbawi kayo ng Novaliches. Kasi tingnan nyo ang traffic na yan. Kung gaano ka traffic yan. Yung mga enforcer nagsawa na araw-araw ba naman wala nang enforcer, ilang araw na ito dito. Wala nang enforcer dito. Nagsawa na sila puro ba naman traffic ay nako. Tingnan mo naman yan. Dekada ng ito dekada ng traffic ito. Tapos nagplebisito na ito yung Quezon City. Ayaw pang ibigay na maging city ng Quezon City, ayaw pang ibigay sa Novaliches para makita natin kung gaano kagaling ang mga namumuno dito. Hindi pinigay, tapos hindi naman nila maayos-ayos ang traffic. Kita nyo yan kita nyo traffic na yan Quirino yan. Walang enforcer diba? Dapat binigay na nila yan para makita natin kung gaano kagagaling ang humahangat na paghiwalay, diba?
Indikadong traffic na yan dyan. Kita mo nagkaroon na ng underpass. Ganun pa rin. Nadadamay pa rin yung underpass. Ayan o. Kita nyo yan sa kabila. Traffic din. Damay-damay. Dapat talaga binigay na ng Quezon City yan sa Novaliches. Wala, ayaw man ibigay. Tapos di man nila maayos-ayos ang problema ng traffic yan. Dapat kung binigay nila, di ayan, di nyo na ayos, bawiin na namin. Parang gano'n lang kadali, no? Pag binigay tapos bawiin. Kita mo pagdating dito, wala nang traffic. Kasi nagkahiwa-hiwalay na yung mga sasakyan. Pero pag nabuksan ito doon sa dulo, sigurado medyo na ito, mag-over capacity na itong na ito dito. Mindanao Avenue extension na ito. Sarado pa kasi doon sa dulo yung nagkaroon pa ng problema dati ng mga kabahayan. Ayun. Pero ngayon okay na, parang ginagawa na. Ayan, antay-antay pa tayo ng konting panahon. Antay pa tayo ng konting panahon para maayos. Pero maganda ito kasi tatagos na ito ng tatagos na ito doon sa may Bagumbong. Ang kalsada na ito, pag naayos ito, luluwag na ang kalsada. Diba? Itong kanto na ito, hindi pa matibag-tibag eh. Lumalabang pa yung may-ari eh. Hindi pa yata magkasundo sa bayan. O ayaw magpabayan. Yan, kung makikita nyo doon na yan, yung mapulang mga ilaw. Ayan, na yan dyan. May kalsada na pero hindi pa nadadaanan, gawa ng hindi pa bukas. Kaya ang nangyari, puro pakanan. Puro pakanan lang yun. Maliit na yung kalsada doon. Ayun. Congested sila doon. Nag-imbudo kasi. Alright! Maraming salamat at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Diba? Diba? Tatlo? Apat na lubak? Ayan, maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako hanggang sa dulo. Thank you very much. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. I love you all. Ayan, bye-bye. Woohoo!